Una nating ginagawa kapag meron tayong kaibigan o pamilya na nasa gitna ng emotional distress or crisis, nagbibigay kaagad tayo ng advice or payo. So, lagi natin agad sinasabi, okay lang yan, kaya mo yan, magpakatatag ka. So, which is hindi dapat. Hello, good day once again. Ito na naman si Teacher Band. Maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa akin. 100 subscribers na tayo. At shout out po sa lahat ng nagsumusuporta sa ating YouTube channel. Sa video ito, sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang mga dapat gawin or sabihin kapag ang iyong kaibigan o kapamilya ay na-broken o nasa gitna ng emotional crisis. So, kadalasan, meron kaagad tayong ginagawa na hindi naman dapat natin ginagawa. Paalala na kapag ang ating kaibigan o pamilya ay nasa gitna ng emotional crisis o nasa gitna ng emotional distress, sila ay napaka-sensitive. Sila ay literal na parang binalatan na para sa kanila ang lahat na pumapasok sa kanilang 5 senses, kanilang paningin, nakikita, ang kanilang naamoy, kanilang naririnig, ang kanilang nararamdaman, para sa kanila ay mahalaga. So kaya mag-ingat sa mga sasabihin at gagawin. So ano ang mga madalas nating ginagawa na dapat ay hindi natin ginawa or hindi natin sinabi? Una-una, ang una nating ginagawa kapag meron tayong kaibigan o pamilya na nasa gitna ng emotional distress or crisis, nagbibigay kaagad tayo ng advice or payo. So, lagi natin agad sinasabi, okay lang yan, kaya mo yan, magpakatatag ka. So, which is hindi dapat. Bakit hindi dapat? Mamaya malalaman natin sa pagtatapos hanggang matapos ang video nito. Pangalawa na hindi natin dapat ginagawa ay sabihan natin sila na okay lang yan, ako nga. O halimbawa, siya ay nasa gitna ng pagiging broken, iniwan siya ng kanyang girlfriend or boyfriend at sinabi mo sa kanya, okay lang yan, ako nga panlimang beses ko nang iniwanan. Hindi natin dapat sinasabi yung ganon. Bakit? Dahil ang kwento ito, ang moment na yon ay para sa kanya. So huwag nating isali ang ating sarili. Madalas sinasabi rin natin na ang katagang I feel you. Hindi rin dapat nating sabihin yon. Kasi it is not about us. It is about them. Yan po. So, sunod na hindi natin dapat ginagawa or sinasabi ay ang huwag kang malungkot, cheer up. Yan, so kung halimbawa nasaktan ka physically at sabihin sa yung huwag kang masaktan. So, di ba hindi po mangyayari, hindi mawala yung sakit. So, ano ba ang dapat natin gawin? Dapat bigyan natin siya ng psychological first aid or PFA. Kalimitan ang PFA ay ginagawa lamang sa mga biktima or survivor ng mga disaster, ng terrorism. Pero sa aking palagay, personal na palagay, ito ay applicable din sa panahon ng emotional distress ng ating kapamilya o kaibigan. Ang PFA, ito ay first aid. So first aid lamang po ito na pwede nating ibigay para sa mga nakakaranas ng trauma or emotional crisis o nasa gitna ng emotional distress. Ano ang mga dapat gawin? Unang-una, sabihin o ipakita na handa kang makinig o dumamay sa kanyang nararamdaman, sa kanyang sitwasyon. At ipaliwanag sa kanya, dapat maliwanag sa kanya
na confidential ang lahat ng mapag-uusapan ninyo. So ipakitang you care, ipakita mo na ikaw ay nagbibigay ng sympathy sa kanya, sa kanyang feelings. So tanungin kung gusto niyang mapag-isa o gusto niya bang may kasama o may kausap. So kung ayaw naman, huwag pilitin. Igalang ang kanyang ibinibigay ng mga impormasyon. So kung may ikinukwento siya sa'yo at medyo bitin ka, so huwag mo siyang pilitin na sabihin ang mga bagay na gusto niyang limitahan at itago. So hindi ka investigador sa part na to, ikaw ay nagbibigay ng first aid. Yan. So wag nang kalkalin. Sabihing normal lang yung nararamdaman niya sa sitwasyon na yan. At pwede niyang maramdaman o pwede niyang gawin kung ano yung normal na gaya ng pag-iyak, pagsigaw, pagwala, yung iba violent, no? Pero yung nararamdaman niya, no? Kailangan malinaw sa kanya at masabi natin na normal yung kanyang nararamdaman sa sitwasyon na yan. So huwag natin siyang alisin sa pakiramdam na yan. Pero huwag naman nating hayaan na doon siya magtatagal siya doon sa nararamdaman niya yun. Next, pangalawa, alamin ang mga basic needs na kailangan niya, no? Gaya ng pagkain, baka siya ay na-distress dahil wala siyang pagkain or wala siyang tirahan or natatakot siya, wala siyang seguridad. So alamin natin yung mga bagay-bagay na yun at iba pang mga pangangailangan niya. Kapag nalaman na natin yung mga basic needs na kailangan niya ng ating kaibigan o ng ating kakilala, i-connect natin sila sa tamang ahensya o sa tamang tao na pinagkakatiwalaan niya, no, para mabigyan siya ng tulong. Kasi remember, hindi tayo dito si DSWD, hindi tayo professional, no, na magbibigay sa kanya ng mga lahat ng kanyang pangailangan. So ang atin lang ay first aid, emotional first aid. So yun ang pangalawa natin. Know the basic need. Instead of saying okay lang yan. So dahil alam naman natin na hindi okay. So huwag natin sabihin okay lang yan. Ang dapat natin sabihin, magiging okay ka rin. Dapat. Next, pang-apat, tandaan, dapat ikaw ay kalmado at ang goal mo dito ay mapagaan ang kanyang nararamdaman at hindi yung madagdagan pa. Kaya mag-focus ka lang sa goal na gusto mong maabot, no? Sa pagbibigay mo ng first aid. Instead of saying na kawawa ka naman, ang hirap naman ng kalagayan mo, say matatapos din yan at magiging maayos din ang lahat. Ipaunawa sa kanyang normal lang ang nararamdaman niya sa ganong sitwasyon at sa huli makakaahon rin siya mula rito. Panglima, kapag napansing humupa na, mag-offer ng mga bagay na alam mong gusto niyang gawin, gaya ng paglalakad-lakad, pakikinig ng musika, o higit sa lahat, ang pagkain na kanyang paboritong pagkain. Yun ang magiging simula ng kanyang pag-move on. Sa huli, laging tandaan ng iyong ginagawa ay first aid lamang. Kung may napansing higit niyang kailangan, so i-connecta siya sa professional na mental health provider or isang professional na guidance counselor. So that's it for today's video. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong panonood. Once again, ako si Teacher Van na nagsasabing ang tunay nating paaralan ay ang buong mundo, ang tunay nating kaklase ay ang ating mga kapwa-tao, at ang tunay
mong guro ay ang iyong sarili. Bye-bye!